tila nagiging marahas na lalo ang pakikitungo ng People's Republic of China sa Pilipinas dahil sa isa na namang nakikipangilabot na pangyayari ang pumukaw hindi lamang sa sambayan ng Pilipino kundi na rin sa buong mundo. Ito'y dahil sa biglaang desisyon ng China na bitayan ang 2 Pilipino na convicted umano sa drug trafficking. Ito'y sa kabila nga ng mataas na antas ng apela ng gobyerno ng Pilipinas na bigyan muna ng litis ang ating 2 kababayang Pilipino para naman maging patas sa batas ng 2 bansa alinsunod sa International Court of Justice na isa rin ng China sa mga pangunahing may akda nito 2 dekada na ang nakakalipas. Pansamantala, nakiusap din ang gobyerno ng Pilipinas na baguhin ang kanilang mga sentensya ng kamatayan sa habang buhay na pagkakakulong dahil 1 linggo lamang ang naging pagitan ng ipaalam ng China sa gobyerno ng Pilipinas ang sasapitin ng 2 Pilipino sa kamay ng kanilang batas. Sinabi ng DFA na mula nang arestuhin ng kanilang mga otoridad ang 2 Pilipino nito lamang Agosto hanggang sa kanilang hinatulan nito lamang September 2 ng mababang korte ng China, ibinigay nito ang lahat ng posibleng tulong, kabilang ang pondo para sa paghahanap ng abogado at legal na depensa. Hindi ito kinonsidera ng China ang naging hakbang na ito ng gobyerno ng Pilipinas para sana bigyan ng patas na hustisya. Datapwat, sinabi ng mataas na korte ng China na wala ng apela pang mangyayari sa panig ng Pilipinas dahil nagpasya na ang korte na eksaktong araw ng hatol ng kamatayan sa nasabing 2 Pilipino. Ang naging official statement ng Department of Foreign Affairs o DFA, the government of the Republic of the Philippines further exhausted all measures available to appeal to the relevant authorities of the People's Republic of China to commute their sentences to life imprisonment on humanitarian grounds. There were also high-level political representations in this regard. The Chinese government, citing their internal laws, upheld the conviction, and the Philippines must respect China's criminal laws and legal processes, while the Philippine government will continue to exhaust all possible avenues to assist our overseas nationals. Ultimately, it is the laws and sovereign decisions of foreign countries and not the Philippines which will prevail in these cases. Ang mga pagbitay ay dumating sa isang mahirap na punto sa relasyon ng China at Pilipinas dahil sa tumitinding alitan sa teritoryo sa West Philippine Sea. Sinabi ng mga eksperto na nadamay lang ang 2 Pilipino sa isyu sa nangyaring banggaan ng mga barko ng China sa nag-iisang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanwa. Ipinapakita lamang nito na wala nang natitirang respeto ang China sa Pilipinas at ginagawa ang lahat ng paraan para mapaluhod ang mga Pilipino sa kapangyarihan ng komunistang bansa na China. Ang Pilipinas sa pamamagitan ng DFA ay naghain ng mahigit 100 diplomatikong protesta sa mga agresibong aksyon ng China sa pinag-aagawan karagatan mula na maupo sa kapangyarihan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2022. Sinabi ng DFA na bagamat nalulungkot ito sa mga pagbitay sa mga Pilipino, ang kanilang kamatayan ay nagpapatibay sa determinasyon ng gobyerno na ipagpatuloy ang ating walang tigil na pagsisikap na alisin sa bansa ang mga sindikato ng droga na namibiktima sa mga mahihina, kabilang ang mga naghahanap ng mas mabuting buhay para sa kanilang sarili at kanilang mga pamilya. Ito rin ang nagpapatibay sa ating mga Pilipino na ipaglaban ang ating teritoryo sa ilalim ng pagsunod at pagtalima sa pang-internasyonal na batas sa karagatan. Kaya ninais ng ating gobyerno at nagbabala na iwasan muna nating mga Pilipino ang maglakbay sa mainland China dahil na rin sa banta ng seguridad sa mga Pilipinong manlalakbay. At ano pa mat ang mangyayari, hindi maibigay ng gobyerno ng Pilipinas ang buong suporta nito kung sakaling may masaktan na Pilipino sa bansang China. Ito'y sa paraan na umiiral ang komunistang panggobyerno ni Xi Jinping sa kanilang bansa. Nag-renew rin ito ng paalala sa mga Pilipinong naglakbay sa ibang bansa na maging mapagmatyag laban sa mga sindikato ng droga na kumukuha ng mga manlalakbay upang magsilbing drug mules o courier at tamanggi na magdala ng anumang hindi na inspeksyong pakete mula sa ibang tao. Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update for today.